Huwag mong bilugin ang ulo ko, Anissa. Matatanda na tayo para magbilugan pa ng ulo. Hala, Rafael, let's go! Sabi nito sa kanyang nobyo na tila ina-absorb ang mga nangyayari. Ma, huwag niyo naman po idamay ang mga bata. Nakaraan na po iyon. Sabi ng daddy ni Rafael. Nakaraan? Hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdaanan ng ate mo noon. Halos mabaliw siya nang malaman niya ikinasal sa iba ang demonyong Roman na iyon. Kayong alam naman ito na bunta siya noon. Tapos kakalimutan ko lang. Sinira ni Roman ang buhay ng kapatid mo. Malakas na ang boss nito at halos maglabasan ang mga ugat nito. Inalok namin kayo na suportahan namin ang anak ni Romano, ngunit tumanggi kayo. Tila nagalit na rin ang kanyang lola. Mabilis na lumapit si mommy dito at inalalayan. Nakaalalay na din ang mga magulang na Rafael sa matandang nagpupuyo sa galit. Hindi namin kailangan ng pera ng pamilya niyo. We are richer than your plans. We are just hoping that your son has a word of honor. But what happened to your son? Your son married other women. I will never forgive your family. Matigas at halos pasigaw na sabi nito. Halos napaiyak siya sa narinig, lalo't ramdam na ramdam niya ang puot sa bawat pagbitaw nito ng mga salita. No, Lola. Hindi namin kasalanan ang nangyari noon. Kaya bakit kami magdudusa sa pagkakamali ng mga nakaraan? Pagmamatagas ni Rafael. Halos nakatayo na silang lahat maliban kay Ella na tila ipinako ang katawan sa upuang kinauupan. Are you trying to betray your family, Rafael? Nakasapos sa dibdib na tanong nito sa nobyo niya. La, you are being unreasonable. Pasas-pas! Sabi nito sa abuela na galit pa din. Ew! Sabi nito bago tila nahihirapang huminga na napasapos sa kanyang dibdib. La! Ma! Halos magkapanabay na sigaw nila. Get the car, Rafael! Utos ng daddy ni Rafael. Hindi na niya halos namalayan ang pag-alis ng mga taong kasama nila sa lugar. Basta siya ay wala ng halos galaw. Tila nastatwa siya sa mga nangyari. Hindi na nagawa pa magpaalam sa kanya ni Rafael. Basta tumalilis na ito ng alis habang ang mga kaibigan nito ay nagkanya-kanyang alis na din. Naiwan kasama niya ang pamilya niya, lalo ang lola niya na ramdam ang pakikiramay sa kanyang nararamdamang pighati sa ngayon. Hindi niya alam kung paano na siya ngayong buntis pa siya. Hindi alam ni Ella kung paano niya harapin ang problemang kinasusuungan. Tiyak na gagawin lahat na matanda o wag lang maikasal silang dalawa. Iya, magpahinga ka na muna. Iwasan mo mag-isip ng kung ano-ano, anak, para sa batang dinadala mo. Trust your man, anak. Anin ang kanyang daddy. Natatakot siyang umasa at baka masaktan siyang muli. Ngunit sa ganitong pagkakataon ay wala siyang ibang choice kundi ang umasa dito. Sana lang ay hindi siya nito bitawan dahil lang sa ayaw ng pamilya nito sa kanya. Hindi niya kilala ang Tito Roman niya dahil nasa Paris na ang pamilya nito. Nang umuwi ito ay ilang taon na din ang nakalilipas ngunit hindi naman siya nito nakausap ng matagal-tagal. Mabait naman ito. Ang hindi niya maintindihan ay ang punot dulo na lahat ng ito. Tanging ang lalaki lang ang makakasagot. Gusto niya mabigyan ng kasagutan ng mga katanungang nagsusulputan sa kanyang isip. Namayan ang katahimikan sa kanilang dalawa. Halos hindi siya nakatulog kagabi sa pag-aalala sa kalagayan ng lola nito. Kinailangan na ma-bypass operation ng matanda matapos ang atake nito kahapon. Bagamat successful ang operasyon ay hindi pa rin iyon nangangahulugan na maayos na ang lagay nito. Hanggang sa mga sandaling ito ay wala pa ring malay ang matanda kaya naman ay hindi pa niya masabi kung dapat na ba silang magpakakampante. Ayaw niyang masisi na naman sila ng pamilya nito dahil sa nangyari sa matanda. Kumusta na si Lola Belen? Basag ni Ella sa katahimikan. Tila at tumili pa itong sumagot matapos tumingin sa kanya. I don't know. We don't know what will happen next. The operation is successful. Hence, we need to prepare ourselves if worse comes. I am to blame, Ella. If I just follow her, maybe she's still okay right now. Not in that hospital bed. She's lying right now. Halos naiiyak na sabi nito. She knows well that he is blaming himself. Kahit naman siya'y sinisisi niya ang sarili niya kung bakit hindi niya sinaway si Rafael during the chaos yesterday. But she know that she can turn back time. What's done is done. All they need to do now is to plan what's next. What will happen to their relationship. Gusto niyang sabihin dito na wala itong kasalanan pero alam niyang it won't help. He is in the middle of something that she can't help. I'm sorry. Tanging niyang nasabi. Wala kang kasalanan, baby. We just hope na makarecover si Lola.
Sabi nito. Sana nga, Rafael. Sabi ni Ella. Baby. Tawag nito sa kanya, maya-maya. Nababasa niya sa mga mata nito ang lungkot na tila may ideya na siya sa sasabihin nito. Ayaw niya sanang marinig ang sasabihin nito pero walang anumang salita ang namutawi sa kanyang mga labi. Nanatili siyang nakatingin dito at hinihintay ang anumang sasabihin nito. Ginagap nito ang kanyang palad. Alam niyang masakit sa kanya ang mga maaaring sabihin nito. I'm sorry baby but I can't marry you. Mahina nitong sabi. Napatitig siya dito. Baka sakaling nagbibiro lang ito ngunit nabasa niya sa mukha nito ang kaseryosohan. Agad na namalisbis ang mga luha sa mga mata niya. Kasabay ng sakit na dulot ng salitang iyon na binitawan nito. Tila ba ay dinakot ang kanyang dibdib at tinadyakan ng malakas. Inaasahan na niya ang ganoong sasabihin nito. Oo, mahal nilang isa't isa pero maaatim ba nilang maging masaya sa piling ng isa't isa kung alam nilang maaaring maging sanhi iyon ng kamatayan ng lola nito? At ang pagkamuhi ng pamilya nito sa lalaki at sa kanya. Ano tayo? Hindi mo ba ako ipaglalaban? Hindi mo na ba ako mahal? Patuloy sa pag-agos ang kanyang mga luha. Walang patid at tila may bigig sa kanyang lalamunan. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Alam mo yan. Ilang taon nang hinintay ko makasama ka lang pero hindi naman may babalik ng pagmamahal natin ng buhay ng Lola Belen. Gusto ko makasama ka. Bumuo ng pamilya kasama ka pero kakibat naman noon ang galit ng pamilya ko. Sabi nito. Alam niyang gusto siya nitong yakapin ngunit pinipigilan lang nito ang sarili. Kulang ang salitang masakit sa sitwasyon niya. Paano niya sasabihin dito ang tungkol sa batang nasa sinapupunan niya, gayong alam niyang lubog na lubog ito ngayon? Ayaw niyang mahati ang isip nito sa maraming suliranin. Ang sakit-sakit. Hagulhol niya na pilit na hinahamig ang sarili. Ayaw niya sumatan ito dahil mas pinili nito ang pamilya nito kaysa sa kagaya niya. I'm sorry, baby. I'm sorry kung nasasaktan ka man ngayon. Kung sana na iba ang sitwasyon natin. Kung sana pwede lang tayo. Mahal kita ngunit mahal ko din ang pamilya ko. Sorry, baby. Nakita niya ang luhang tumakas mula sa mga mata nito. Nanatili silang kapwa tahimik na umiiyak. Gusto niya itong mayakap kahit suling sandali man lang. Gusto niyang baunin sa alaala niya ang tamis ng yakap nito. Mahal na mahal kita. Kaya naiintindihan ko. Pero pwede ba kitang mayakap sa huling sandali? Tanong ni Ella dito. Mabilis siya nitong niyakap ng mahigpit at tila ninanamnaman lahat ng sarap na dulot ng yakap na iyon. Patuloy ang mga luha niya sa walang patid na pagtulo at naninikip ang kanyang dibdib sa tuwing naiisip niya na baka huli na ito. Maaring hindi na sila muling magkita pa. Wala akong ibang babaeng nais na makasama kundi ikaw lang, baby. Huwag mong isipin na hindi na kita mahal dahil hindi kita magagawang mapakasalan ngayon. Kung tama na ang lahat, sana tayo pa rin. Sabi nito. Maya-maya ay siya na nagusang kumalas mula sa mahigpit nitong yakap. Tumayo ito kasama siya at isang madiin na halik ang iginawad sa kanyang mga labi at tumalikod na sa kanya. Gusto niyang magalit dahil nasasaktan siya pero alam niyang wala na ito. Hindi na niya maibabalik pa ang nobyo niya, ang ama ng kanyang magiging anak. Nung umugong ang sakyan nito paalis ay saka siya tila nauupos to naupo sa upuan na nandoon. Tumakbo naman ang daddy niya upang alalayan siya. Kita niya ang lungkot ng mga mata nito habang nakamasid sa kanya. Alam ko nasasaktan ka anak pero nandito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Sabi ng daddy niya. Tila bata siyang humagulhol sa balikat nito. Hindi niya maipaliwanag ang sakit na nadarama niya. Bakit po ganun, Dad? Ano po bang kasalanan ko para parusahan ako ng ganito? Patuloy siya sa pag-iyak. Shh! Life is cruel sometimes. Magtiwala ka lang sa kanya at makikinig siya sa lahat ng mga hinaing mo. Sabi ni Mommy. Alam niya ba ang tungkol dyan? Tanong nito na inginuso ang kanyang umbok na nasa sinapupunan. Umiling siya bilang sagot. Ayoko nagdagdagan pang problema niya. Gusto ko na mag-focus muna siya sa pagpapagaling ng kanyang lola. Sabi ni Ella. Ikaw ang bahala anak. Basta alalahanin mo palagi na nandito lang kami para sa'yo. At papalakihin natin niyang apo ko.
Sana, huwag mo ipagdamot sa kanya ang bata. Walang kabuwang-buwang ang bata sa lahat ng ito. Wala siyang kasalanan, gayon din si Rafael. Pareho kayong biktima ng maling pagkakataon. Sabi ng kanyang dad, kahit papaano ay gumaan ang kanyang nararamdaman. Alam ko po, Daddy. Hindi naman po ako galit kay Rafael. Malungkot niyang sabi dito. Good. Now, kumain ka na. Kailangan niyo yan, baby. Ayon ng kanyang kuya na nakikinig pala sa kanila. Mamayang konti, kuya. Sabi niya na inayos ang buhok na tila pugad na pala. Alam niya magbabago na ang lahat. Sana naman ay ayos lang sa Lola Belen. Sabi ng kanyang kuya. Sana nga, kuya. Alam ko sinisisi ni Rafael ang sarili niya sa mga nangyayari pero Dad, totoo po bang paratang ni Lola Belen kay Tito Roman? Tanong niya. Si Lola mo makakasagot niya. Sabi nito na nakatingin sa gawi ni Lola Anisa. Marahil ay tama ang kanyang ama. Kung may makakasagot man sa tanong nila tungkol sa nakaraan, yun ay walang iba kundi ang kanyang lola. Saksi ito sa mga naging pangyayari noon. Naging kasintahan ni Romano ang anak ni Belen na babae. Kapwa silang nasa Australia noon at doon nag-aaral. Nabuntis ni Roman si Hera. Ngunit nang nagpasya na silang umuwi na Pilipinas ay nauna si Hera. Ngunit may usapan silang sabay na harap sa magulang ni Hera. Ngunit nabangga ang sinasakyan ni Roman at binawian ito ng buhay. Nanganak si Hera nang hindi naalalaman na patay na si Roman. Kasi hindi naman namin alam na may kasintahan si Roman. Nailathala ang pagpapakasal ng kakambal ni Romana si Romano at doon nagwala si Hera. Nagalit ang pamilya nila. Ayaw nilang maniwala na si Roman at Romano ay magkaibang tao. Inakala nila na pinagtatakpan lang namin si Roman. Halos mabaliw si Hera kaya ganoon nila ang pagkamuhi ni Belen sa ating pamilya. Lalong-lalo na matuloy ang kasal ni Romano sa kasintahan nito. Pagkukwento nito, ilang ulit ko ipinaluhanag sa kanila lahat ngunit nanatili silang pingi. Nang mga anak si Hera ay sumubok ako magbigay ng sustento ngunit lalo lamang iyo kinagalit ni Belen. Patuloy nito. Nasaan na po si Hera? Tanong ni Daddy. Ang huli kong balita ay nandito sa Amerika at magaling na. Sabi ng matanda. Hindi niyo ba sinubukan na pakitaan ng mga larawan ng kambal ang mga ito? Tanong ni Kuya. We tried. Lalo nung kasagsagan ng gulo nila pero hindi man lang kami makalapit. Malungkot na sagot dito at alam niya ngayon ay nag-aalala ito sa kanya. Patawarin mo ako, Apo, dahil hindi ko magawang maitama ang mali ng nakaraan. Sabi ng matanda. Huwag niyo akong alalahanin la. Kakayanan ko po para sa anak namin. Naniniwala po akong in time, maghihilom din po ang sugat ng bawat isa sa atin. Sabi ni Ala. Alam niyang sinisisi din ng matanda ang sarili sa mga nangyayari. Kagabi pumasok ito sa kanyang silid at doon umiyak, lalo na nang malamang buntis siya. Wala naman silang ibang magagawa kundi ang pumayag at makiayon na lang sa pasya ni Rafael. Ang pasya nito ay ang talikuran siya. Oo, masakit, ngunit naintindihan niya ang pasya nitong iyon. Ng mga sumunod na araw ay tila torture sa kanila kahit na wala sila sa ospital. Nakikibalita sila sa mga kaibigan ng kuya niya kaya alam nila ang update. She's now stable. But then, the next few hours will be crucial. Her heart is too weak to handle. She can't even talk. Sabi ni Kuya Dos. Salamat sa update, pre. How about the family? Tanong ng kanyang kuya sa kaibigan nito. They are all silent except the true monster. Titas and Hazel. They keep on blaming Ella and your family. They are too stubborn and beat you to listen. If you're asking about Rafael, he's still blaming himself too. Si Jai, isang kalahating chismoso talaga ito. Alam niyang higit kanino si Rafael ang pinakanasasaktan sa nangyayari. He made the right choice on giving up on her, lalo't hindi naman ito alam na buntis siya. Being coward sometimes is not bad, especially that it will save someone's life. She is hurting, yes, but she's proud of his man even he gave up her. He may be coward in others' point of view, but he is strong to face her and at least give her the closure. Unlike other men does, yung iiwanan ka sa ere na walang pasabi kung ano na kayo. She is just hoping for his grandmother's recovery. Please don't leave him, Kuya Dos. He needs you now, guys. Sabi ni Ella, nagpipigil ng mga luha.
Thinking of him makes her eyes watered. Ang hirap pigilan ang sakit na muli na naman bumalik sa puso niya. Masakit yung iwanan ka pero mas masakit yung hindi niyo gustong iwan ng isa't isa. Pero kailangan dahil hinihingi ng pagkakataon. Mahal niyo ang isa't isa ngunit kailangan niyong bumitaw dahil maraming masasaktan. Kaakibat ng desisyon na iyon ay ang kawalan ng pagkakataon ng anak nila na magkaroon ng buong pamilya. Sure, Baby Ella. Tiwala lang, bebe. Magiging maayos din ang lahat. Ani ng kanyang Kuya Hans. Oo nga, Baby Ella. Magsubok lang ito. Ang tibay-tibay niyo kaya. Ilang taon na binuo ang relasyon at pagmamahalan niyo. Naniniwala kong hindi dito magwawakas. Sabi ng kanyang Kuya Caro. Kumakain ito. Ang lakas ng trip talaga. Nasa ospital ang mga ito kanina kaya alam ng mga ito ang mga nangyayari. Bakit kayo? Ang tibay-tibay niyo din ah. Malapit na din kayo ma-divorce. Pangaasar ni Yael dito. Huwag mo akong simulan, Vergara. Baka hindi mo malunok yan pag binira ka ta. Banta ng isa. O sige na, pahinga na kami. Salamat sa chismis, parang mga chismoso. Sabi ng kuya niya na pinatay na ang tawag. Sandaling namayani ang katahimikan sa kanila. At least now, we know that Belen is now safe. Don't blame yourself, Iha. It is not your fault. If Belen is too hard-headed to listen to our side. Malungkot na sabi ng matanda at bakas ang galit na tinitimpi para sa lola ni Rafael. Calm down, please. Kuya Roman is trying to contact here and now. He is trying to fix these things, lalo't may batang involved. Si Tita, na alam niyang nag-aalala sa kalusugan ng kanyang lola. May sakit sa puso din ang lola niya and she can't bear another heartbreak this time. Ma, kailangan tayo ni Ella sa ngayon kaya magpakatatag ka. Hindi lang sa Ella magbubuntis ng walang ama. Marami diyang mas bata pa pero kinaya nila. Ani ng daddy niya, which is check. Marami mga bata pa na naranasan na ang dinanas niya ngunit hindi naman sumuko. Siya pa kaya na matanda na kung tutuusin? Ayos lang ako, La. Mom, Dad, huwag niyo akong alalahanin. I'll get by. I maybe look fragile today but just give me time to heal. And I know I'm gonna be okay. I'm still blessed to have a family with me during this time. Madamdaming sabi ni Ella. Pero sa isip niya ay nananatili ang takot para sa kinabukasan. Gaano nga ba siya katatag? Hanggang kailan ba siya magdudusa? Paano kung maikasal si Rafael sa iba? Ang mabuti pa, Iya, ay sasamahan ka na namin magpa-check up. Sabi ng kanyang tita. Sige po. Sagot ni Ella. Alam niyang kailangan nila ng baby niya ng check up. She want her baby safe. And she is fully aware that going to a prenatal check-up will help them both, her baby and herself, safe and healthy. Sige na, maganda ka na anak. Sasamahan ka namin. Ani ng daddy niya na pinapatulog si Rai. Pasensya ka na kapatid kung hindi ako makasama. Alam mo naman, hindi ko maiwanan si Rich ngayon. Sabi ng kuya niya. Naiintindihan niya ang bagay na iyon. Naiintindihan ko, kuya. Mas kailangan ka ni Rich ngayon. Sabi niya dito. Ilang buwan ng comatose ang kaibigan ngunit hindi ito sinukuan ng kanyang kapatid at pamilya nila. Patuloy silang umaasa na magigising ito. Alam kong kaya mo yan. Sabi pa nito na ikinalapad ng ngiti niya. Alam niyang madilim man ang daan na tinatahak niya sa ngayon. Bukas ay liliwanag din. Ang mga masasakit na mga nangyayari at maling choices niya ngayon ay magiging alaala at life lesson na lang in the future. Hoy, bis na. Nag-i-imagine ka na naman dyan. Ani ng mommy niya. Napailing na lang siya. Mukhang ma-spoil na mga ito ang baby niya. Hindi man siya lalaki na may kumpletong magulang ngunit pupunuin niya ito ng pagmamahal. Oo na po, ito na. Sabi ni Ella na tumayo na upang magbihis. Nang makababa siya ay mas lumala ang kaba niya dulot ng excitement na nararamdaman. Sa wakas ay makikita na din niya ang kanyang magiging anak. Halos hindi sila magkamayaw sa pag-alalay sa kanya. May kakilala ko doktor na Pinoy dito. Kaya sa kanya ka na magpatingin, Ella. Sabi ng kanyang tita. Mas maganda kung ganoon. Para at least, hindi tayo mahihirapan na makapag-usap. Sabi ng mommy niya. She is not into English conversation. She is one of the best doctor in this hospital. Sabi nito. What is her specialization? Tanong ng kanyang lola. She is an OB gynecologist. Sagot dito. Tama-tama pala ang propesyon nito. Good to know that, Iya. Sabi ng kanyang lola. Hello? Is Dr. Talents in?
Tanong ng kanyang tita sa information. Yes? Do you have an appointment with her? Tanong nito. Yes, I already called her. Sagot ng tita niya. Good. Just turn left and door. Then it is her clinic already. Sabi nito sa kanila na itinuro ang pasilyo na nasa kanan nila. Thank you, miss. Sabi ng lola niya. I felt so excited, anak. And I am so happy. Kala ko'y ma-expire na lang ang matras mo, babagal-bagal pa rin si Rafael. Ani ng daddy niya. Dad! Sabay niya dito. I'm sorry, anak. I'm just scared away. So, let's get inside? Sabi nito. Nagbatian ng tita niya at ang doktor na dati palang kaklase ng tita niya during high school. So, this is Ella? Tanong nito. Yes, my pretty niece. And she's pregnant with her eldest. Sabi ng tita niya. Tila lumingon-lungon pa ang babae na mukhang hinahanap ang ama ng kanyang ipinagbubuntis. We're going to surprise her fiancé. She's getting married soon. Nakangiting sabi ng tita niya. Malamang ay upang hindi siya mahusgahan kaya ganoon ang sinabi. Nakakahiya naman kasi ipagsabi na isa siyang disgrasyada, na nakatakda siyang maging isang single mother. Pero ano ba ang nakakahiya sa pagiging isang dalagang ina? Wala. They are the brave one. They manage to take care of their children alone without depending to other people. Kaya, why would she be ashamed of what she'd been? Unang-una sa lahat, hindi niya ginustong maging ganito pero dahil sa maling pagkakataon, kaya naging ganito ang kinalabasan ng mga pangyayari. No need to be ashamed for your mistakes as long as you are correcting those mistakes. Pero ayaw niya ipahiya ang tita niya kaya umiti na lang siya. Nagtinginan sila ng makahulugan ng lola niya at mommy niya. When was the last time you had period? Tanong nito sa kanya. Second week of November. Sagot niya dito. Tumangutango naman ito at nagtingin ng calendar na nasa harap nito. Okay, your baby is 6 weeks. But let me check him first. We will do the ultrasound. Sabi nito na inalalayan siya papunta sa isang silid. Malamang ay nandoon ang aparatos na ginagamit sa pag-ultrasound. Habang hinuhubad ang kanyang panloob ay hindi niya maiwasang hindi kabahan. Ngunit alam niyang dulot lang ng pananabik ang kabang kanyang nadarama. Oh my God, Romina! It's 8 triplets! Nagniningning ang mga matang sabi nito habang nakatitig sa screen. She don't understand the lines, but the moving objects at the center is for sure her babies. Napaluha siya na makita ang kanyang mga supling, ang bunga ng kanilang pagmamahalan ni Rafael. Napahagulhol siya na maisip na 3 bata ang nakatakdang magdusa sa kasalanang wala namang basihan. Sila ang sumalo sa galit ng sariling lola, gayong wala pa namang kabuwang-buwang ang mga ito. Ala! Narinig niyang tawag ng mommy niya, ngunit wala na siyang malay. Nagdilim na ang lahat sa kanya. Marahil ay sa sobrang pagod at stress ng mga nakalipas na araw, ay hindi na kinaya pa ng kanyang katawan. Nakatitig siya sa entrance ng hospital kung saan nakakonfine ang Lola Belen ni Rafael. Ang totoo niyan, tumakas lang siya saglit para makapunta dito. Nang magising siya kahapon ay nakadextrose siya. Ayon sa pamilya niya ay overfatigue ang nangyari sa kanya. Kinausap siya ng kanyang mga magulang na pansamantala ay doon siya sa Paris sa kanyang tito Roman habang nagbubuntis para makaiwas na din sa mga taong manghuhusga sa kanya, lalo na sa pamilya ni Rafael. Gusto niyang sa huling sandali bago siya umalis, bukas, ay makita niya si Rafael. Gusto niyang baunin sa isip niya ang mukha nito. Masakit man ang kinahantungan ng kanilang pagmamahalan, ay mananatiling ito at ito pa rin ang laman ng kanyang puso. Kinakabahan siyang humakbang ng mabagal muna. Nagsombrelo pa siya para hindi siya nito makilala. Alam niya ang kinaroroonan ng mga ito dahil na rin sa mga chismosong friends ng mga ito. Hindi naman siya napansin ng mga guard o sadyang wala lang pakialam ang mga ito. Malayo pa lang inatanaw niya na ang mommy ni Rafael. Nangunot ang noo nito nang makita siya. Ella! Bulalas dito na masigurong siya nga ang nasa harapan nito. Ako nga po, tita. Malungkot niyang sabi dito. Alam mo naman ang kalagayan ni mama. Sana naman ay hayaan mo na muna mag-cool down ang lahat bago ka pagpakita. Tila, naaawang ngunit nag-aalalang sabi nito. Ngunit pinapasok naman siya sa loob ng private room ng matanda. Wala na mga tubo sa bibig nito. Hindi gaya nung sa picture na pinasa ni Hans na halos puno ang bibig ng mga tubo.
Gusto niyang pumalakaw ng iyak sa harap nito at sabihin ang kanyang kinakaharap na suliranin, pero alam niyang mahihirapan lang silang lahat. Oras na malaman ng mga ito na buntis siya, tsak na ipipilit ng mga ito na ipakasal sila at ayaw niyang maging sanhi ng kamatayan ng matanda. Pasensya na po, tita. Gusto ko lang sanang magpaalam kay Rafael. Sabi niya. Paalam? Mahina nitong tanong. Marahan siyang tumango dito. Opo. Lalayo na lang po ako, tita. Yun na naging pasyon ng pamilya ko. Sabi niya dito, na malisbis ang luha sa mga mata nito. Masasaktan si Rafael. Alam mong halos sa'yo umiikot ang mundo niya. Sabi nito habang umaagos ang mga luha. Nasasaktan din po ako, tita. Pero pare-pareho nating alam na hindi kami pwede. Mahina niyang sabi. Kakausapin namin si mama, anak. Huwag mong iwan ang anak ko. Madudurog siya oras na malaman niyang lalayo ka na. Sabi nito na puno ng pangamba. Baka po makasama lang po pag itinuloy namin ang aming relasyon. Sabi niya na pilit na hinahamig ang sarili. Nakakalungkot na ang sanay masayang pag-uusap tungkol sa kanilang kasal ay mauuwi sa ganitong sakitan. Pero Ella, alam mong nakaraan na ang lahat ng iyon. Magsisiman ay huli na, kaya dapat kalimutan na. Hindi man lang ba sumagi sa isip mo na maging matatag para sa inyong relasyon? Tila naiinis na tanong nito. Alam niyo naman po kung anong kaakibat ng siya namin. Maaaring makasama sa kalagayan ng lola niya. Sabi niya dito, namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Alam niyang batid ng ginang ang maaaring mangyari oras na ipagpilitan nila ang maikasal. Hindi ko kaya makitang nasasaktan ng anak ko, Ella. Masakit bilang magulang yung makita ang pagkalugmok ng mga anak. Naiiyak na sabi nito, ngunit mas pinili niyang manahimik. Pag magkita kayo ngayon, tsak na magiinom na naman iyon. Ilang gabi ng puro alak ang kaharap niya. Umiiyak na sabi nito. Tila naman dinakot ang kanyang dibdib sa nalaman. Pero wala naman po kaming choice. Mahina niya sabi dito. Meron, Ella. Pero mas pinili niyo lang kung saan mas safe ang ibang tao. Pinili niyo isalba ang iba at ibaon ng sarili niyo. Sabi nito na tila nagagalit din sa biyanaan na nasa di kalayuan. Pinili niyang manahimik na lang at pakinggan ang lahat ng sasabihin nito. Habang nabubuhay tayo, may choices tayo. Kaya lang mas inuuna natin ang sabihin o sasabihin ng iba kaysa sa ikasasaya natin. Sabi nito, Tita, nakita niya ang pagpikit nito. Simula nung engagement niyo, hindi ako mapakali, anak. Iniisip kong kinabukasan ng anak ko. Iniisip ko na habang buhay siya magdudusa dahil lang sa baluktot na paniniwala ni Mama. Hindi ko mapapayagan ang ganoon, Ella. Oo, si Henry, iniisip niya si Mama, pero katulad ko, hindi kami papanig sa baluktot, lalo kung ikasisira ng buhay ng anak ko ang kapalit. Seryosong sabi nito. Dalawang katok ang kanilang naulinigan. Nang bubukas ay sumungaw ang mukha ng isang nurse na lalaki. Mrs., pakibulo po itong mga bagong reseta ng pasyente. Sabi nito na iniabot ang papel. Kailangan ba ito kaagad? Tanong ng ginang. Opo, sabi ni Doc, para daw mapabilis ang paggaling ng kanyang sugat tulad ng operasyon. Sabi nito. Ganun ba? Salamat. Sabi ng kanyang tita. Welcome po, ma'am. Nakangiting sabi nito na tumitig pa sa kanya. Rafael is a jealous man, Ella. Sabi nito. Po? Takang tanong niya dito. Seloso si Rafael, Ella. Kaya don't let other men stare at you that way. That nurse did. Sabi nito. Namula ang mukha niya sa sinabi nito kasi alam na alam naman niya ang bagay na iyon. Alam ko po iyon. Sabi niya. Ella, pwede mo bang bantayan saglit si Lola Belen mo? Tatawagin ko lang sa Martha dyan sa chapel. Pakiusap nito na tila nagdadalawang isip pa. Nag-aalinlangan man ay tumango siya. Nanatili siyang nakaupo sa upuan na nasa gilid ng kama. Opo, tita. Sagot niya dito. Sige anak, hindi na ako magtatagal. Sabi nito bago tumalikod at binuksan ang pinto. Nang maisara ang pinto ay binaling niya ang kanyang tingin sa matandang nakahiga. Pinagbasta niya ang tila payapa nitong pagtulog.
Ginagap niya ang palad nito. Hayla, ako po ito si Ella. Gising ka na po. Nag-aalala na po sila sa inyo. Panimula niya na naiiyak ng muli. Alam mo, Ella, ang swerte niyo po dahil mahal kayo ng apo niyo. Kinagat niya ng bahagya ang labi upang pigilan ang pag-alpas ng higbi. Imagine niyo, iniwan at tinalikuran niya ako para pagbigyan kayo. Nanatiling walang response mula sa matanda. Kung saan gising ito para maiparating niya ang kanyang nais na iparating dito. Alam niyo po, para na rin kayong nakapagdanda sa pamilya namin. Pinahid niya ang kanyang luha. Magiging katulad na po ako ng anak niyong si Hera. Magiging ina na din po ako na kagaya niyo. Idadala ko po ang mga apo niyo sa tuhod. Lalaki silang walang kakagis ng ama. Bahagya siyang huminga upang makontrol ang paninikip ng kanyang dibdib. Bakit po ganon? Bakit kailangan kami ng mga anak ko magbayad ng kasalanan na hindi namin alam na nagawa ng pamilya namin? Bakit kailangan magdusa din ng mga magiging anak ko? Patuloy siya sa pagluha. Baka sakaling gumaan ang pakiramdam niya pag mailabas niya ang lahat ng nais niyang sabihin sa matanda. Triplets ang dinadala ko. Sa mga nakalipas na mga araw ay halos hindi ako makatulog sa kakaisip ng kalagayan niyo. Kulang po masalitang masakit sa nararamdaman ko ngayon. Alam niyo bang naiisip kong wakasan na lang ang paghihirap ko at ng mga batang nasa sinapupunan ko? Nakakapagod na pong masaktan. Humagulhol na siya. Tila dam na nabuksan ang kanyang mga mata. Walang patid ang pagpatak ng mga luha. Huwag ho kayong mag-alala. Dahil hindi ako nagpunta dito upang ipilit sa apo niyo na dapat unahin niya kami ng mga anak niya bago kayo. Nagpunta ako dito para makita siya bago ko umalis at tuluyan na lumayo. Sana maging masaya na po kayo, Lola. Isipin niyo, sobra-sobra pa po naging ganti niyo sa pamilya namin. Sabi niya na nagpahid ng mga luha.